sa iyo dahil ito po, Panginoon, ito ang iyong ninanais, ito ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, ingatan mo po ang bawat isa na lalo na sa mga kumukunig pa lang sa Google Meet na ito. At dalangin po namin na receive, Lord, hallelujah, yung kagalingan sa bawat isa kung mayroon man mga naramdam Yes, ngayon. Lord. In Jesus' name. Lord, walang makakahadlang sa gabing ito sa aming pagpuri, sa pagsamba at pagkikinig ng salita mo. Sinasaway namin ang kalaban, ang kaaway, Yes, na in the name of Jesus. ay madlang. In Jesus' name, by the blood of Jesus, we declare victory, Lord, in Jesus' name, over the enemy right now. Hallelujah. Lord, sa iyo po namin inialay ang aming pinakamainam na papuri pagsamba sa gabi ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name. Heal my heart. Heal our hearts tonight, oh Lord. Hallelujah. Heal my heart. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh God, Lord. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang Hallelujah. karapat na purihin at pasalamatan. Lord, hallelujah, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga, Lord, circumstances, O Lord, na dumaraan sa aming buhay. Ikaw pa rin ay nararapat na aming pasalamatan at sambahin, Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, Lord, inialay po namin sa iyo ang aming mga buhay, aming mga papuri, pagsamba, pagpalain mo po ang iyong lingkod na magdadala ng iyong salita sa gabing ito. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. 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 Hello, Pastora. Hello. Mahina po kasi sa akin. Naririnig po ba ako? Yes po. Naririnig po. Mahina kasi ang sound sa akin. Di ko po gaanong marinig. Okay, so ganun pa man. Magandang gabi po sa bawat isa. At glory to God dahil muli ay tayo po ay magkakasama ulit at masaya at malaya tayo na makakapag-aral ng mabuting balita na nagbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan at patuloy na pagkain espiritual. Nais ko po na makibahagi kayo sa akin sa aklat po ng 1 John chapter 3 verses 1 hanggang 3. So, ito po ang sabi. Paano ko kaya ito malalakasan? Hindi ko po kayo marinig. Teka ba? Ayan. So, pero naririnig nyo naman po ako. Malinaw naman po. Yes po, sobrang linaw. So, mabuti. Amen. So, sa 1 John chapter 3, ito po ang sinasabi. How great is the love the Father has lavished on us, that he should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Verse 2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Amen. Binasa ko po yan sa wikang sa NIV translation. So sa gabi pong ito, pinamagatan ko po ang aking maisishare sa inyo o ang topic natin ay God's
unusual love, or behold Hallelujah. God's unusual love. Ayan. Sa wikang Tagalog, masdan, sabi niya, masdan ang di karaniwang pag-ibig ng Diyos. So, lahat naman po tayo ay nagnanais na mahalin, at lahat naman po tayo ay marunong umibig, at lahat naman po tayo na gusto natin pag inibig tayo, wala tayong karibal. Pag inibig tayo, gusto natin wala tayong ayaw natin ng may number 1 or may number 2. At higit sa lahat, gusto natin pag inibig tayo, ang nais natin na sa atin lang nakafocus ang yung tinatawag na true love or totoong pag-ibig. For example, na lamang sa ating relationship with our husband, di ba? Ayaw natin na tayo po ay may karibal. So, alam naman po din natin na ang ating Panginoon ay seloso. Ayan. Ang Diyos natin is a jealous God. At yung pag-ibig niya na binibigay sa atin, ayaw niya na meron ito mabahiran. Ayan. Mabahiran ang anumang bagay na makakasira ng ating relasyon sa ating Ama. At ang ating Diyos na mapagmahal, punong-puno ng pag-ibig, at ang Diyos na nagpapakita ng, sabi diyan, unusual love, di karaniwang pag-ibig, kumbaga kakaibang pag-ibig, talagang kamanghamanghang pag-ibig. Sa Right. Kanya lang natin makikita ang tunay, yung tinatawag nating genuine love, na siya naman kasi ang author ng pag-ibig, for God is love. Amen? So sa gabing ito po ay pag-aaralan natin yung salita dito na binanggit ko kaninang, behold God's unusual love, na ang ibig sabihin ng behold, to know factually. Ibig sabihin, alamin natin yung katotohanan factual, yung fact, yung katotohanan kung paano nga ba ipinakita yung totoong pag-ibig ng Diyos. Or, ibig sabihin, to see with the eyes, to inspect. Ibig sabihin, tingnan natin, o manakita naman ng ating mga ng ating mata, na mayroon ginawa ang Panginoon para ipakita sa atin yung totoong pag-ibig, yung totoo o genuine na pag-ibig ng Diyos sa atin. At nakita natin yon. According to, ayun sabi diyan, God commands us to inspect and know factually the unusual love that He given to us. Kumbaga, tingnan natin, buksan natin ang ating mga mga mata, kung paano natin makita o nakikita yung katotohanan, yung fact that God is love. And according to John 3:16, yun yung pinaka-paborito nating verse, na ito yung sinasabing the heart of the Bible. Yung John 3:16 na sinasabi doon na for God so loved the world. Ang tinatawag dito na word, ito yung sangkatauhan na makasalanan. Yung sanglibutan na tinatawag dito, yung sangkatauhan na nagkasala. Ayan. Yung mga tao na nagkasala, na namumuhay dito sa mundo o sa sanlibutan, na mga tao na hindi pa nakaranas ng kapatawaran. Ito yung mga taong namumuhay sa kasalanan. Dahil sa nakita ng Diyos yung tao na namumuhay sa kasalanan, hindi ibig sabihin ay dahil sa sila ay makasalanan, hindi na mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ang sabi ng Biblia na dahil sa pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang samampalataya, sabi doon, ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung ino-offer ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig niya, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang ginawa, na ibinigay niya ng ating Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi para
husgahan kaagad tayo, kundi upang ito ay maging sakripisyo na alay para sa ikapapatawad ng sangkatauhan na makasalanan. So, malinaw po sa atin na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ngunit hindi galit ang Diyos sa tao. Ayan, malinaw po yan sa atin. Ang sabi po ng John 3:16, ipinakita doon, ito yung fact na ipinakita, nalaman natin, ipinakita ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagdusa, naghirap, at dahil sa pag-ibig, kumbaga bilang ama, hindi niya nanaisin na makita ang kanyang anak na nasa pagdurusa, nasa paghihirap, pero sabi doon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tiniis niya yon na makita ang kanyang anak na si Jesus na naghirap doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig para maging pantubos ng ating mga kasalanan at upang ang sinumang sumampalataya, sabi doon sa John 3:16, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At actually, sabi doon sa Romans 5:8, God loves us true. Though we are unlovely. Minahal tayo ng Diyos kahit na hindi tayo kaibig-ibig, di ba? Sa Romans 5:8, if doon God demonstrate His own love for us, while we were still sinners, Christ died for us. Grabe, ito Amen. yung kamangha. Ito yung kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa atin. Ayan, nasa introduction pa lang pa ako. Kamangha-mangha na ginawa ng Diyos, na sabi doon, God demonstrate His love. Na ibinigay niya His own Son. Sabi doon, yung sarili niya, yung beloved Son, ibinigay niya. Sabi doon, Christ died for us. Diba? Sa halip na tayo yung ipako sa cross, pero sa alam ng Panginoon na hindi natin yung kakayanin dahil sa mga pagsubok pa lang, tayo ay nahihirapan na sa pandemic, nahihirapan na tayo. How much more yung ginawa kay Jesus Christ, di ba? Na pag matindi. So doon ipinapakita, i-demonstrate na God yung kanyang pag-ibig, ipinakita doon sa Romans chapter 5 verse 8. Ayan, na nung tayo ay makasalanan pa, Christ died for us. Ayan. At according to 1 John 4, 9-10, ang sabi doon, God showed His love. He sent His Son, His one and only Son, as an atoning sacrifice for our sins. God does not love us because we are lovable. We are rebellious sinners, di ba? Yung actually hindi naman talaga tayo kaibig-ibig, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo talaga katanggap-tanggap dahil tayo sabi doon rebellious, tayo ay sumuway sa mga utos, di ba? Minana natin yung kasalanan mula sa ating mga ninuno. Pero hindi tiningnan ng Diyos yung ating pagiging makasalanan na ibabasura na lamang tayo. Gumawa ang Diyos, ito yung kamangha-mangha, yun yung di karaniwang, unusual na pag-ibig ng Diyos na He gave His best. Yung talaga, yung sacrificially, ibinigay niya yung kanyang anak para sa ikapapatawad ng mga taong rebellious, ng mga taong sinners, ng mga taong talagang mapupunta na sa impyerno. Pero hindi nais ng Diyos na ang mga tao ay mapunta sa impyerno kasi nilikha niya tayo na ayon sa kanyang wangis according to Genesis, di po ba? God created, di ba? Na inilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. So hindi niya nanaisin yung kanyang kinilikha na ayon sa kanyang wangis na hiningahan niya mula sa kanyang bibig. 'Di ba? Mula sa kanyang bibig hiningahan niya yung tao tapos mapapahamak lamang dahil sa kasalanan. Bagkus siya ay gumawa. Yan ipinakita. Sabi doon, fact. Nakita yung fact. Yung katotohanan na ang Diyos po ay gumawa. Ayan, gumawa ng paraan para maipakita yung unusual love, yung kakaibang pag-ibig na ang Diyos lamang ang makakagawa ng pag-ibig na hindi masukat, hindi malirit. Sabi doon, ang pag-ibig ng Diyos unconditional.
Ang pag-ibig ng Diyos unlimited. Ang pag-ibig ng Diyos unending. Grabe, unfathomable. Kumbaga, grabe yung pag-ibig ng Diyos. No? Kung titingnan natin, ako po, pagka ako ay nalulungkot, iniisip ko na lamang, grabe ang pagmahal sa akin ng Panginoon. Tapos biglang napapasaya ako, bigla akong nai-inspired because yung isang Ellen na makasalanan, isa ako sa inibig ng Diyos. Tayo po, bawat isa sa atin, tingnan natin kung sino tayo before na makilala natin ang Diyos o before na tayo ay hinango ng Diyos mula sa kasalanan. So makikita po natin dito, yung sa John command us to behold, sabi doon, behold, three result of God's unusual love to make us better Christians. Wow, praise God. So number one, yung result of God's unusual love is that number one, it enables us to be called the sons of God. How great it is know that we are the son of God. Wow. Kasi ang sabi ng Biblia sa John, na hindi tayo anak ng Diyos. Ang sabi nga doon sa description sa John chapter 8:44, ang diablo, grabe, ang diablo ang inyong ama. Dahil sila sa simula pa ay makasalanan. At kung ano ang gusto niyo, yun ang inyong ginagawa. Grabe, di ba? Hindi tayo itinuturing na anak ng Diyos noon. Pero noong naranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at magkatapos na siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay at nandoon siya ngayon sa kanan ng trono ng Diyos, ng Ama, at siya ngayon ay isang halimbawa na makikita natin na nag-alay ng kanyang buong buhay. At dahil sa pag-alay ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas ng kanyang buhay, na tayo ay nagkaroon ng tinatawag na adaptation. Ayan, inadapt tayo mula sa kamay, anak ng, sabi doon, you are the sons of the liar. Ayan, sons of the devil. Ayan. Nanaisin ba natin na tatawagin tayong anak ka ng demonyo? Of course not. According to John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Grabe, noon yon. But praise be to God. Tayo ngayon ay nasa piling na ng Panginoon. Tayo ngayon ay inadapt na. Wow, praise God. Sabi dyan, it enables us to be called the sons of God. According to John, 1 John chapter 3 verse 1. Sabi dyan, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Wow. So sabihin mo sa iyong sarili, I am blessed that I am called as a son of God. Wow. Sabihin mo sa iyong sarili na kapag ikaw ay depressed, kapag ikaw ay nahihirapan, kapag ikaw ay may sakit, sabihin mo, hindi ako karapat-dapat sa sakit na ito sapagkat ako'y anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay protektado na ng banal na dugo ni Jesus. Amen. And sabi nga, kung ang isang anak, ayan, bilang isang anak, sabi diyan, it enables us to be called the son of God. Lagi po nating tatandaan kung ang isang bata na ipinanganak physically ay nakakatanggap ng surname. Ibig sabihin yung apelyido niya ay nagbabago. Nagkakaroon siya ng pangalan. Halimbawa ako, nung ipinanganak ako, binigyan ako ng mga magulang ko ng pangalan. Gamit ko ang surname ang apelyido ng tatay ko. At dahil doon, habang ako'y nabubuhay sa mundong ito, dala-dala ko yung pangalan ng tatay ko. Kahit na nag-asawa ako, nakaakibat pa rin yung sa aking pangalan, yung surname o yung apelyido ng tatay ko. So it means hindi yun mawawala. Ayan. Habang ako'y nabubuhay dito sa mundo ito. How much more na tayo, sabi diyan, ipinanganak ng muli sa espiritu. Yan. Ipinanganak tayo muli sa 3, di ba? Ipinanganak tayo John 3:3, hindi ipinanganak tayo hindi sa physical na kalagayan na nabuksan muli yung ipinanganak ng nanay o ipinanganak muli tayo ng nanay natin. Hindi. But we are born by the Spirit. Amen? Tayo ay ipinanganak na muli
sa kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! The Spirit of God, after we receive Jesus as our personal Lord and Savior, we have the right to be called as a son of God. According to John chapter 1 verse 12, ang sabi doon, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Malinaw na malinaw po yun. John 8:44, ang sabi doon, kayo ay mga anak ng dyablo. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, naranasan natin ang biyaya, tayo ay nanampalataya, now we are sons of God. Wow, praise God. Amen. According to John 12, sabi doon, binigyan ng karapatang. Sabi doon, ang sino mang tumanggap sa Kanya at nanampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos. At hindi lang po yan. Tayo ngayon, we are now children of the King of Kings. Amen. Hallelujah. Our children of the King of Kings. We are the prince and the princess of God. And we are destined to be with the King. Wow, glory to God. So tingnan po natin, bilang tayo ay anak ng Diyos at tayo ay anak ng King of Kings, ano ba ang mga karapatan natin sa kaharian ng Ama? Wow. Ang sabi ng Biblia, kung nasaan si Jesus, ang ating Panginoon tagapagligtas, doroon din tayo. At ibig sabihin nun, makakasama natin ang ating Panginoong Hesus at makakasama natin ang ating Ama. Naisip na po ba natin yung kung gaano kaganda? Wow! Ibig sabihin ng son dito, it translates into the word of teknon, meaning offspring or children. Ibig sabihin, anak ka nga. Ayan. Anak na tayo ng Diyos. Being God's son, God has fathered us in a supernatural way. Every true Christian, take note po, true Christians, kasi lahat naman nagsasabi, I am a Christian. Especially yung Philippines, we are recognized as a Christian nation, but not all of the Filipinos are true Christians, even though they are claiming that they are Christians. So every true Christians has the nature of God in his inner being, according to 1 John 2:29. Babasahin ko po yan. Ayan, sa 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. So malinaw po yan na tayo po, kung tinanggap natin si Christ, that we, bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sabi diyan, He is righteous. You know that everyone who does what is right has been born of Him. So ibig sabihin, yung righteousness of Christ nasa atin na. Yung hindi na tayo tinitingnan ng Panginoon ngayon na makasalanan sapagkat tayo ay pinatawad na. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay nakaranas na ng kapatawaran kung siya ay humingi ng tawad ako. John 1:9. Kung naghumingi ng tawad, pinatawad na siya. At siya ngayon bilang anak ng Diyos at bilang anak ng Diyos, tayo po ngayon ay meron ng nature of God in our inner being. Ibig sabihin, makikita sa atin at ang Diyos lamang ang nakakakita yung godly character na yon, yung inner being natin, dapat magmamanifest yung mga katangian, manifestation of the fruit of the Spirit ay dapat nakikita sa isang, sabi diyan, born of God. Yan, ipinanganak ng Diyos. Yung lahat ng mga ipinanganak ng Diyos dapat namumuhay na ako in a righteous way. Yan, in a righteous manner. It means nakikita po sa atin dapat yung the fruit of the Spirit sapagkat pinananahanan na tayo ng Espiritu ng Diyos according to Romans chapter 8:16 ba yun? Ng Espiritu ng Diyos ang magpapatuto that you are the Son of God. Amen? So yun yung ating tatak.
We know factually that God is righteous, and we know experientially that those born out from God will bear the righteous character of their father. So, dapat, kung tayo po ay alam natin ang katotohanan at tayo ay namumuhay ayon sa katwiran ng Diyos, and naranasan na natin ang kapanganakang muli mula sa Diyos, dapat daw po makikita sa atin at ipinamumuhay natin yung righteous character of our Father. Amen po ba? Malinaw yan. So, God's children should bear some resemblance. Sabi dyan, same resemblance to the Heavenly Father. According to the Word of God, sa 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy, for I am holy. Wow, glory to God. It means we need to walk in love like as our Father na punong-puno ng pag-ibig. Pag sinabing walk in with love, ibig sabihin nun, kagaya ng pag-ibig ni Kristo o ng pag-ibig ng Panginoon, na iibig tayo unconditionally. Yan, walang kondisyon. Ibig sabihin, iibigin natin ang ating kapwa, kagaya ng kanyang command, na ibigin natin ang ating Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, kagaya ng pag-ibig natin. Ay, at ibigin din natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig, o yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, ganun ang dapat makita sa atin, walk in love and be holy, sabi ni doon sa 1 Peter 1:16, for I am holy. Dapat makita sa atin yung holiness, how we walk in this world with holiness. How do we walk? Of course, it must be naka-root ito dapat sa Word of God at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. If we have the power of the Holy Spirit, if the Spirit of God lives in us, dwell in us, we can live a holy life. Amen. Hallelujah. Be perfect, sabi doon, as your Father perfect. Glory to God. Hallelujah. So number two, behold God's unusual love. Number one is it enables us to be called the sons of God. And number two, it promises us that we will be like God. Wow, parang ang hirap niya na. Sasabihin natin, wow, ang hirap naman, Pastoro, na magiging kagaya tayo ng Diyos. Di ba? Wow, ang hirap kaya magpaka-Kristiyano, mahirap kaya mamuhay ng may kabanalan, mahirap. Oo, totoo po yan. But if the Spirit of God is with us, walang mahirap sa Diyos. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Ang sabi po diyan, our immortal, babasahin ko po sa verse 2. Ng 1 John chapter 3 verse 2, ang sabi po dito, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him. Ayan yung pong salitang, kapag dumating ang Panginoon, sabi diyan, hindi pa ngayon nahahayag yung pagiging kagaya natin ang Diyos, magiging kagaya tayo ng Diyos. Hindi pa ngayon mahayag kasi nandito pa tayo sa mundo. Nandito pa tayo namumuhay sa sanlibutan. Pero sabi diyan, sinasabi dito na we shall be like Him. Wow. Sabi diyan, it means we shall be like Him. Talagang ang Word of God nagsasabi, magiging kagaya niya tayo. Magiging kagaya tayo ni Christ, ng ating Ama, ng ating Panginoon. Parang ang hirap paniwalaan, ano? Pero ito ang totoo. Sinasabi po ito dito sa verse 2. Pero hindi pa ito ngayon mangyayari. For we shall see Him as He is. Ayan. At makikita natin ang Diyos. Wow! Natutuwa pa ba kayo na one day makikita natin ang Panginoon? Ang sabi sa 1 John, o sa 1 Corinthians 15:52. Babasahin ko po sa inyo. Nais ko pong basahin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sana po tayo. Wait lang. 15:52. Ito po ang sinasabi. In the flesh,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Tama ba? Tama. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. In verse 53, for the perishable must be clothed itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Ito, ang sinasabi po dito, na darating ang araw, kasi nabanggit po dyan that it promised that one day, we will be like God. We will be like Him. Wow! Magiging kagaya tayo ng ating Panginoon na makakasama natin siya. Bakit? Ang sabi po kasi dito, in a twinkle of an eye. At ito po yung inaasahan ng mga true Christians, true believers, follower of Christ, disciples of Christ. Amen. Ito po yung inaasahan nating lahat na tayo po ay makakasama natin ang Panginoon. Sabi diyan, sabi po dito, actually ito po yung binabanggit na second coming na talaga. Na sa muling pagbabalik ng Panginoon, babaguhin niya tayo na magiging ang body ito na mortal, magiging immortal, magiging automatically mababago talaga ito. Kaya praise be to God na ito yung inaasahan natin. At ito yung pinaka-aasam-asam ng ating mga Kristiyano. Our immortal description is still hidden for now. But one day, yan, darating ang araw na ating pinakahintay na sa muling pagbabalik ng Panginoon, babaguhin. Sabi po diyan, yung ating katawang lupa, babaguhin. Grabe, Right. na magiging katawang panlangit. At kapag tayo ay nasa langit na, ang sabi po ng Revelation 21 verse 4, ang sabi po doon, wala na doon pagtangis. Ang ating mga luha ay papahirin. Grabe. Ito po yung napakasarap pakinggan. Yung privilege natin bilang anak ng Diyos na tayo po ang pinakaantay natin. According to Revelation chapter 21 verse 4, ang sabi doon, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Ito po yun. Ngayon, meron tayong, kami po, may namatay na kamag-anak na matay sa COVID na sa Laguna. Hindi maiuwi. Ngayon po yung mga kamag-anakan dito sa Bicol talagang nagdadalamhati dahil sa sakit ng damdamin, emotionally, di makikita yung namatay na kamag-anak. Maring ang iba sa atin, karamihan dito sa atin, may mga masakit at karamdaman na tayo ay nahihirapan. Yung pamangkin ko po si Charmaine, nakalabas na po, salamat po sa inyong mga prayers, inilabas po sa ospital at nagkaroon po ng malaking halaga na sa ospital na babayaran. Sa langit, praise be to God, ito yung pag-asa ng ating mga mananampalataya. Yes, Lord. Amen. Dahil one day, kapag tayo naging kagaya na ni Kristo, sabi doon, sa kanyang muling pagbabalik, babaguhin niya tayo na maging karapat-dapat sa langit. At kapag tayo na sa langit, wala na doon iyakan. Glory to God. Wala na Yes, doon sakit. amen. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for all order of things has passed away. Ito yung masarap isipin kung tayo Amen. ngayon ay nahihirapan, na umiiyak tayo, nasasaktan tayo, nagdalamhati tayo, kapag tayo ay nasa langit na, wala na. Ang mangyayari na lamang doon, magpakailanman tayo ay kapiling ng Diyos Ama, magpupuri araw-gabi. Glory to God. Kaya sa ating pagpupuri ngayon, sa ating pagsamba, di ba umawi tayo, practice pa lang yan. So that is according to Revelation 21 verse 4. At anong sabi po sa 1 Thessalonians 4:16-17? Ayan.
Malapit na tayo matapos. Yan, di ko na po babasahin kasi malalim ko. Sabi dyan, he will change us from mortal body into an immortal body like Christ. Ito ang masarap isipin. One day, we will be like Christ. Glory to God. So that is precious na marinig natin. Ito yung tinatawag na, ito yung pinakaantay natin. Anytime darating ng Panginoon, what the Christian is already. So number 3, sa ating pagtatapos, it motivates us to live. Parang hindi ka na marinig, Pastora. Is pure. Hallelujah. So every Christian hope to have the hope. Yung hope natin in the Bible is not as a wish or desire. It is a steadfast confidence based on the promise of God. So it keeps us motivate pure living na dapat motivate sa ating pang-araw-araw na buhay. Christ is pure. Sabi yan, in every sense of the word. All in his morality, in his deed, in his thoughts, and in his work. Sabi doon, si Christ, diba? Si Christ ay namuhay talaga habang nandito sa mundo na maging kalugod-lugod sa ating Ama. So sabi po dito, magiging kagaya tayo ni Christ. So suddenly, to meet Him in the air, we will be shameful if we are not living pure lives like Him. Yan po ay nabanggit sa 1 John, di ba? Nakakahiya na sa muling pagdating ng Panginoon. Sabi po sa 1 John 2:29, babasahin ko po sa verse 20, sa 28 po, sabi po yan, and now dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed, before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born again. Ito po yung sinasabing confident and unashamed before Him at His coming. Kaya po, dapat tayo po ay mamuhay ng merong kabanalan upang hindi tayo mahiya na salubungin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Knowing that Christ could come at any moment. If we are walking in the light and fellowshipping with Christ, we will be living pure. Sabi diyan, if there is any sin in our hearts, meron pa po tayong pagkakataon magsisi at ito po ay talikdan. Hindi po pwede po na tayo magsisisi lamang, ngunit hindi na tayo magdidesisyon na talikdan naman ang ating mga kasalanan. So in conclusion, under confident God's unusual love, and the result it brings in our lives. It enables us to become a child of God with godly character. It promises that you or we will one day be immortal and sinless like Christ. And it ought to be motivate us to live as pure of a life as you possibly can in preparation for meeting Him. Wow! Glory to God. So, lagi po natin tatandaan na dapat ready na tayo para sabihin sa 1 John 2:28, dapat tayo ay mamuhay ng banal upang hindi tayo mahihiya na sa kanyang muling pagbabalik ay humarap sa kanya. Praise be to God. Kung sakali mo po tayo ay minsan ay nadidepress, napapanghinaan, basahin niyo po ang 1 John chapter 1 verse 1 to 10. Ito po yung magpapaalala sa atin how God is love. God is love. Praise God. God is love. So sa gabi ito po, tayo po ay mananalangin na. So magandang gabi po muli. Praise be the living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tingnan ko po yung mga prayer request na binanggit po ni Sis Aye. Ayan. Amen. So tayo po ay mananalangin na. Glory to God. Thank you po Sis Aye for reminding me about the prayer request. So let us pray. Father God, truly you are the loving God. Hallelujah. Panginoon, grabe ang pag-ibig mo sa amin. Lord, dahil mahal mo kami, hindi mo nais na makita ang bawat isa sa amin na nagdurusa
sa mga sakit at karamdaman. Pero po sa Lord, kami nakakaranas ng mga sakit at, sa mga sakit at karamdaman dahil kulang po kami nakakalimutan namin, Panginoon, na pangalagaan ang aming mga physical na katawan, na itong physical na katawan ito may limitasyon, may hangganan, mayroong Panginoon na nakakaranas po kami ng physical na katawan ito ng kapitan. Lord, tulungan kami maging discipline. Matuto po kami, Panginoon, kami buhay ng matulog ng 8 hours, matulog ng marami, na natural, Panginoon, na mga para kami maling. Lord, hayaan niyo po ng disiplinado sa lahat puso ito po regalo mo sa amin. You are the love. You are our Father. You are the King of Kings and the Lord of Lords, who loves us so much. And even right now, hindi mo nais na makita ang anak mo, lalo na po, Panginoon, ang mga anak ni Levi, Lord, na ngayon, dalawa niyang anak na mayroong mga sakit at karamdaman, hinihiling namin, dinideklara namin sa pangalan ni Jesus ang bagong lakas physically at ang proteksyon, Panginoon, sa buong pamilya ni Sister Libby. Lord, in the name of Jesus, you are the Father and they are your children. At bilang sila, Panginoon, ay mga anak mo, hindi mo na naisin na makita sila'y nagdarahop, nagdurusa sa physical na kalagayan. Kaya sa oras na tulog, God, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat ng pangalan dito sa lupa, Panginoon, na yung ibinigay. Ngayon pa lamang dinideklara na namin sa kanyang dalawang anak mula ulo hanggang talampakan ng kagalingan. In the name of Jesus, you are healed right now. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. And also, Lord, kay sa prayer request po, sabi niyan, ni Teta Irma Pulicarius, Lord, na manas po, Panginoon, ang tuhod dahil sa diabetes, may rayuma, kumikirot. Lord, dinideklara namin, nagkakaisa kami sa prayer time na ito, Lord, na lumuluhod sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, Lord. Hinihiling namin ang kagalingan, Panginoon, ni Tita Irma, in the name of Jesus, na mapawi na, Panginoon, magkaroon ng divine healing, mawala na yung makirot, matunaw yung mga sakit at karamdaman ng rayuma, yung diabetes, in Jesus' name. Hallelujah, na magkaroon siya ng complete healing in the name of Jesus. We are declaring divine healing upon your life, oh God, right now. At magkaroon, Panginoon, ng breakthrough na yung mga struggle, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng tunay na kagalingan sa kanilang pamilya. And Lord, right now, we are pray also for our beloved country. Hindi kami nagsasawa, Lord, na sumama sa iyo mga salita. If my people pray and humble themselves, sabi mo, Lord, napakikinggan mo sila. Kaya sa oras sa tuloy, dinideklara namin sa aming bansa, Panginoon, lalo na ang mga frontliners, ang mga doctors, ang mga nurses na nagsasakripisyo, na matugunan ang kagalingan ng mga sakit, may karamdaman, lalo na mga positive sa COVID, Lord, na nasa mga hospitals ngayon. Magkaroon nawa, Panginoon, ng gobyerno ng programa na magkaroon sila ng tama, Panginoon, na sa kanilang mga paghihirap, sakripisyo, Lord, matugunan ng gobyerno ang kanilang mga benefits, Lord, ang tamang pasahod, makamtan nila, Panginoon. At Lord, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng gobyerno namin ng tamang mga pamamaraan na marami, Panginoon, ang nangyayaring korupsyon. And right now, Lord, bulagin mo yung mga taong yan na mga kurang. Lord, ipakita mo, buksan mo ang kanilang mga puso't isipan na magkaroon sila ng takot sa iyo. Lord, hindi mapaparam ang korupsyon sa aming bansa kung wala, Panginoon, pagtanggap at pagkakilala sa Diyos na buhay. But right now, Lord, hayaan niyo po na magkaroon sila ng divine fear, na magkaroon sila ng takot, Panginoon, at conviction ng Banal na Espiritu. And also, Lord God, we are praying, O God, sa mga attendees ngayon na narito, Lord, na mga may sakit at karamdaman,
We declare healing in Jesus' name, na dahil sa kamatayan ni Jesus Christ ng Kalbaryo, bilang na sa mga may sakit ang pinagaling mo sa pangalan ni Jesus, nananampalataya kami na merong kagalingan, Panginoon, kung kami ay mananampalataya at lalapit na puno ng pag-asa na kami ay pinagaling mo na. In the name of Jesus, we are healed in Jesus' name. And thank you for the healing, oh God, sa mga may sakit at karamdaman na mga kasama namin ngayon sa prayer time na ito, na mga kapamilya nila, na mga nasa ospital, na mga may sakit at karamdaman. Right now, Lord, in the name of Jesus, we declare, oh God, divine healing, total healing in Jesus' name. At sa mga kapamilya namin, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo, hindi pa sila nakakaranas ng kaligtasan, hindi pa nila nararanasan, Panginoon, ang pagiging anak ng Diyos, Lord, walang imposible sa iyo. Manawa habang may pagkakataon pa sa bawat pamilya namin, miyembro ng aming pamilya, magkaroon nawa, Panginoon, ng kaligtasan ang bawat isa sa aming pamilya. At higit sa lahat, Lord, I pray yung provision mo sa bawat mga miyembro ng pamilya in Jesus' name. Oh God, hallelujah, hallelujah. Magkaroon nawa po, Panginoon, ng provision financially, materially, Lord, in Jesus' name, na wag mo, Panginoon, pahintulutan ng mga anak mo na sila ay maubusan ng mga pangangailangan sa bawat araw. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Father God, for the answered prayer. Thank you, God, sa healing, Panginoon, ng dalawang anak ni Sis Levy at kay Tita Irma Policar Reyes, Lord. Thank you, God, for the complete healing and for the forgiveness, oh God. Thank you so much, Lord, for the healing of our country, God. Thank you so much, Lord. At sa gabing ito, Lord, iniiwan ko sa bawat isa sa amin ang kapayapaan, kagalakan, at ang pag-ibig maghari sa amin. At higit sa lahat, Lord, ang banal na Espiritu manatili at maghari sa puso ng bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, magkaroon ng desire na makapamuhay na may kabanalan sa bawat araw habang kami nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka, Ama, sambahin ang iyong banal na pangalan, at sa pangalan ni Jesus, pinapasalamatan namin ang walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless you. We love you so much, Lord. Thank you for loving us unconditionally. This is our prayer, O God, with thanksgiving in our hearts. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. That's Thank you, all Sister po. Mary. God bless God us bless. all. Good night, Amen. everyone. Praise God. Praise Thank Hallelujah. you. God be the glory. Good night, everyone.